Boss, bakit ka tumigil sa pagbabarko at nag-alaga ka na lang ng manok? Full-time na ba yung farming business mo? Okay, story time lang muna tayo guys kasi may mga nagtatanong din sa akin na kakilala ko sa personal sa tuwing nagkikita-kita kami kung bakit ba daw ako tumigil na sa pagbabarko at ano na ba yung ginagawa ko. And then nabibigla sila kapag sinasabi kong naghahalaga na ako ng mga manok. Bali halos 9 months na nga akong hindi bumabalik sa barko and yan talaga yung pinaka-goal natin na tuluyan ng mag for good dito sa lupa, dito sa Pinas. And sana ipagkaloob yan ng Diyos. Pero syempre tayo pa rin magtatrabaho niyan, di ba? Pasensya na pala kayo sa aking boses dahil may sipon tayo ngayon. Anyway, for disclaimer lang, hindi pa naman talaga nagbibigay sa akin ng income or malaking income tong mga manukan ko. Actually, halos puro labas pa lang ako dito ng pera kasi nga nagpaparami at nag-aaral pa lang tayo sa pagmamanukan. Kaya lang naman tayo nakakasurvive dito sa Pinas dahil may trabaho tayo online. So, work from home tayo. Pero ito talaga yung pinakapangarap ko, ang magkaroon ng full-time chicken farm business. Kaya naman sinasamantala ko yung pagkakataon na nandito ako sa bahay. Kaya sa mga vacant time ko, nag-aalaga ako ng mga manok. Sa mga bagong viewers pa lang natin dyan, ang mga inaalagaan ko pong manok ay mga Rhode Island Red at Black Australorp. So nagsimula tayo sa I think 18 na chicks noon and then napalaki natin. Umitlog na yung mga hens at ito nakapagsalang na tayo at may mga bagong batch naman tayong mga chicks ngayon. And then magsasalang naman tayo ulit at bumili nga ako ng next incubator kasi kulang na, hindi na kasya doon sa maliit nating incubator yung mga itlog, kaya bumili ako ng medyo mas malaki. Bali dito sa bago nating biling incubator, 102 yung kasya dito na eggs, pero hindi ko to pinupuno kasi nga nahihirapan na siyang ikutin yung mga eggs kapag punong-puno. So hindi ko talaga siya pinupuno, siguro mga 70 to 80% lang yung laman na lagi ko nilalagay sa incubator para mas maikot niya ng madali yung mga itlog. By the way, sa mga nagme-message nga sa akin sa ating Facebook page at TikTok at nagtatanong kung nagbebenta nga ba ako ng Rhode Island Red Chicks at Black Australorp, hindi pa po noon. Pero itong batch na sinasalang ko, itong mga itlog na nakikita nyo, kapag napisa to, ibebenta ko to. Pwedeng day 1 old chicks or 1 week old chicks, ibebenta ko silang lahat. Kaya sa mga interesado dyan, abangan nyo na lang sa ating Facebook page. After 21 days, magpo-post tayo. Anyway, balik tayo sa usapan. So, bakit nga bang mas pinili kong magmanuka na lang kaysa bumalik sa barko na mas stable yung kita at medyo mas malaki kaysa sa pagmamanukan? Well, kasi ganun din naman, di ba? Kaya kaming mga seaman nagbabarko dahil para makapag-ipon, para balang araw magkaroon kami ng sariling business dito sa Pilipinas at maka for good na. So, why not gawin ko na siya ngayon? Why not gawin ko na habang bata pa ako para kahit papano mas matuto na ako agad at may time pa akong magkamali kasi bata pa ako, pwede ko pa naman ulitin to, di ba? Kaya sa mga kabaro natin